Teka, parental guidance muna tayo para sa video na ito ha. Hindi pa to swak sa mga batang manonood kaya patnubay at kabay ang kinakailangan. Napansin mo ba kung gaano ka ka-excited nung first ninyo mag-loving-loving ng partner mo? Nung unang beses mong ini-explore ang katawan niya? Ang excitement na yun, sa totoo lang, nagfe-fade talaga matapos ang unang beses ninyong magtalik. Lalo na kung lagi ninyong ginagawa. Make sense naman, di ba? Lahat ng tungkol sa bagong partner, parang nakakalasing. Pero sa sexual front na ito, may tawag sa eagerness na ito. Ito ay ang the Coolidge Effect. Pero bago tayo magsimula, nag-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng bagong video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kaya kung interesado kayo sa mga ganyang videos, paki-visit naman po ang isa kong channel at paki-subscribe na rin. Paki-like at paki-follow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-post din po ako ng mga short videos doon. Na-like nyo na? Simulan na natin. Ang Coolidge Effect ay ang dahilan kung bakit parang tila G ka kapag merong bagong potential sexual partner. Ang sabi nung si Calvin Coolidge daw nang siya pa ang presidente ng Amerika ay nasa isang farm visit kasama ang kanyang asawa. Naobserbahan daw ng asawa niya ang mga tandang ay nakikipag-mate o nakikipagtalik ng maraming beses at tinanong niyang farmer na naroroon kung typical nga lang ba yun. Nang sabihin ng farmer na nakikipagtalik nga ng maraming beses ang tandang, ang sabi ng First Lady pakisabi nga yan sa presidente. Nang makita naman ng presidente ang tandang, tinanong niya ang farmer kung iisang inahin lang ba ito nakikipagtalik. Ang sabi ng farmer iba-ibang inahin ang dinadali nito. Doon nag-reply ang presidente, pakisabi yan sa First Lady. Ako mismo na-experience ko ang ganitong phenomenon nung binata pa ako. Normally inaabot ako ng buwan o minsan taon pa nga bago magkaroon ng bagong sexual partner. Siguro sa iba kakaunti o sa iba marami, pero basta nandoon na tayo. Pero may isa akong kaibigan na nagkwento sa akin at tingin ko mas matututo kayo sa kwento niya kaya pakinggan nyo to. Nagsimula daw silang mag-date itong isang lalaki. Interesado daw siyang makilala yon, pero hindi siya sigurado kung gusto niyang jowain agad. Kumbaga open lang siya sa mga mangyayari. Ganun pa man, touchy sila sa isa't isa. At kahit na hindi niya gusto ang paraan kung paano siya hawakan ito, excited pa rin daw siya. Kumbaga, kinikilabutan siya pero in a positive way. At kapag may nangyayari sa kanila talagang nag-i-enjoy siya. Pero kalaunan, napagtanto niyang hindi pala sila meant to be at nag-move on na. Ilang linggong nakalipas, nakausap daw niya ang ex niya at nagbalikan sila. Yung ex niya na yun ay close na kaibigan din niya. Yun daw ang talagang masasabi niyang best lover niya. Ang excitement levels syempre mataas na naman. Pero nung oras na yun, napansin daw niya na ang katawan niya hindi nag-generate ng parehong levels of intensity kapag yung isang lalaki ang kasama niya. Yun ang sarili niyang experience ng Coolidge Effect. Ang Coolidge Effect ay mauobserbahan mo sa iba't ibang experiments. Kung bibigyan mo ng pagkakataon ng isang lalaking daga na mag-copulate sa isang ready female, gagawin niya yun ng ilang beses hanggang sa mapagod siya. Sa stage na yun, hihinto yun dahil nga pagod na. Pero kung papalitan mo yung babaeng daga ng panibagong daga, tila sinaniban ng matinding enerhiya ang lalaking daga at gaganahan ulit. Yun ang isa sa mga example ng Coolidge Effect. Apparently, ang phenomenon na ito ay nakikita din sa maraming mammals at nakikita to sa lalaki at babae. Siguro beneficial talaga to sa mga ancestors natin para mag-copulate sa iba't ibang kaparehas, para makagawa ng isang mechanism na mag-i-excite sa atin kapag ang notion ng isang bagong kapareha sumusulpot. Malamang nakakatulong to sa expansion ng variety ng ating gene pool. Ang Coolidge Effect ay sinusuportahan ng ebidensya na mula sa biological standpoint at least, hindi tayo nag-evolve bilang monogamous beings. Pero iba ang mga ninuno natin nagpakasal habang buhay. Well, sa prehistoric societies, ang serial marriages, kaya nang nabanggit ng biological anthropologist na si Dr. Helen Fisher, ay ang normal. Ibig sabihin, ang paghiwalay daw kahit na may anak na kayo accepted
at tinuturing na parte ng normal cycle ng buhay. Nag-i-exist pa rin ang practice na ito sa ilang indigenous tribes sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. Sa mga tribes na tinatanggap yon bilang norm, ang divorce process ay madali lamang dahil sa ang buong tribo naman ay accountable sa well-being ng bawat miyembro ng tribo kasama ang mga bata. So maliban sa heartache o yung sakit ng breakup na naggaganap sa anumang cultural settings, walang assets o walang custody battles. Kumbaga hindi sila maglalaban sa akin yan, pera ko yan, ginastos ko yan, o akin yan bata, walang ganun doon. Sa maraming kaso, ang paghihiwalay ay literal na naghiwalay lang ng tirahan. Ang pagkocommit sa sarili sa isang partner lamang ay pinapakita ang nauobserbahan natin ngayon sa Western society na may isang malaking pagkakaiba. Sa Western world, ang burden o yung bigat ng pag-aalaga sa less capable na miyembro ng pamilya ay napupunta lahat sa mga magulang o immediate family ng taong yun. Dahil doon ay mas komplikado at nakakadrain ang paghihiwalay. Tila meron tayong strong case laban sa ang mga tao ay dapat na manatili sa isang tao lamang sa buong buhay nila. So, bakit marami sa atin ang umaasa na makita ang the one at manatiling kasama sila panghabang buhay? Ang tradisyon na ito ay na-develop kalaunan sa ating social evolution bilang mga tao. Maaring nag-evolve to ng husto nang umalis tayo mula sa pagiging isang tribal sa isang individual focus na lipunan. Nang nawala na ang tribo na mag-aalaga sa atin, nag-develop tayo ng isang structure kung saan ang kasal ay nagpo-provide ng sense of security para sa mag-asawa. Ang the one na yun ay nag-offer ng non-conditional acceptance at sasamahan tayo sa hirap at sa ginhawa hanggang kamatayan. Well, karamihan, oo, ganyan ang nangyayari. Nagnanais tayo ng stability na yun na pwedeng maibigay ng isang tao sa buong buhay natin. Ang stability na yun ay nangangahulugan na ang buhay natin ay magkakaroon ng predictable trajectory na karamihan sa atin ay yun ang hinahangad. Gusto natin ang security na yun. In effect, maaaring sabihin ng isa ang social structure ng ating mga ninuno ay mas inline sa ating biological instinct kumpara sa ating current social norm. Ibig sabihin man ito, nakadestin tayo na magkaroon ng inner conflicts sa pagitan ng ating instincts na nag-e-excite sa atin para makahanap ng isang bagong partner at sa society na nag-e-encourage sa atin para humanap ng isang partner panghabang buhay. Well, papaano ba natin mariresolba ang conflict na ito? Kung nasa isang relasyon ka na pero tila na-e-excite ka pa rin na makipagkita sa ibang tao, alam mo na yung tinutukoy kong excitement. Meron kang 4 na options dyan. Magkaroon ng kabit na hindi ko nire-recommend na gawin pero syempre, bahala ka sa buhay mo since matanda ka naman na. Magkaroon ng open relationship kung inaalaw ang mga bago at exciting na partners na maging parte ng inyong mutual experience. Iwanan mo ang jowa mo at humanap na lang ng bago since hindi ka naman kontento sa kanya. O ang pinakamabisa sa lahat, kausapin mo ang sarili mo at alamin mo mismo kung ano ba ang gusto mo. Kung worth it pa ba na magstay sa jowa mo o hindi na para sa ganong bagay. At the end of the day, wala namang problema kung maraming jowa ang gusto mo basta wala kang niloloko at payag din sila sa ganoong setup. Pero kung pagsasabay-sabayin mo sila at wala silang alam sa nangyayari, well, ibang usapan na yun. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat po sa inyong panonood. Nag-publish po ako sa kabilang channel ang libro ng bagong video. Yan po yung nakikita nyo sa screen. Kung interesado kayo sa mga ganyang video, pakivisit naman po ang isa kong channel at pakisubscribe na rin. Pakilike at pakifollow na rin po pala ang aking Facebook page. Magpo-postin po ako ng mga short videos doon. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Starry Sky Soraya, Vergel Morata, Jerry De Jesus, Armand Pili, Leo Abarte, Rolando Rosales Langmin, Raquel Ignacio, Hiki Chiki, Aldrin Bacordio, V4 Virgo, Roy Enot, John Chris Tuprio, Jason Palaming, Mark Alfred Pastorfied, Jake Pula, Jimboy Videos, Vince Mayo, Ramon James Poblador Jr., Ren Jeff Axie Gaming, Rebecca Tabas, Ren Prieto at kay Kawangis TV. Meron po tayong member content every week. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.